Good evening, Nat. You can just call me Chris na throughout our conversation. Yung Chris na sa school, na kaibigan mo. As partial fulfillment of my requirements para sa aking NSM 116 RLE, pwede ba kitang makausap ngayon? Yes, pwede. And i-inform lang din kita na i-record to and ipapresent siya sa klase if you consent to it. Yes, go lang. So, mga 15 minutes lang naman ang itatagal nito. So, meron bang mga nagbabother sa'yo lately? Actually, lately, feeling ko this is my biggest heartbreak. And the history na nabubuhay ako sa mundo. Saan mo gusto tayong magsimula? So, there's this guy na gusto ko nung first year pa lang. But, I tried, tinry ko pigilan. Pero, parang, I just can't help it. So, there's this one day na nag-chat ako sa kanya na parang sinasabi ko kung ano yung nafe-feel ko and gusto ko siya. Pero siya, clear siya. Nag-sorry siya kasi nga mali nga ako, parang hindi ganoon. Ano lang daw yun, ginagawa niya yun because comfortable siya sa akin. And nag-sorry siya kasi ginagawa niya nga yun kasi parang comfortable nga lang kami as magkaibigan. So, from that time, clear na sa akin na friends lang. Tapos, anong nangyari? Ayun, nagpatuloy na gusto ko siya. And fast forward, ito na nga, dito na nangyari yun. Na parang, may nagawa siya na parang, Pwede ba elaborate ano yung nagawa niya kung kaya mong i-share? wait. Kasi, hindi ko talaga kaya. Parang bigyan kita ng context na it was the biggest heartbreak na naranasan ko sa buhay ko. Na parang, ang sakit-sakit ng ginawa niya. Parang hindi lang kami yung nasira, may nadamay na iba. Paano mo nasabing biggest heartbreak? Kasi for me, parang hindi lang siya heartbreak for him. May na-break din na friendship. Which is iba pa. So parang nung nagawa yun, parang, bakit? Parang, do I deserve these things? Nagmahal lang naman ako. Parang, anong mali? So, kung tama yung pagkakaintindi ko, question mo yung sarili mo. Kasi, bakit lagi na lang ako nasasaktan? Parang, habang minamahal ko siya ng matagal, parang, paulit-ulit na lang din, parang pinaparasan ko lang din yung sarili ko, na parang, pero hindi, ang ginagawa ko lagi, pag nakasasaktan niya ako, unintentionally, hindi niya naman alam na nasaktan niya ako, kasi ginagawa niya yan, para masaya siya. Pero sa akin, hindi siya masaya for me, kasi nga nasasaktan ako, kasi nga, parang, sana ako na lang, parang gano'n. Parang, that should be me. Ganun yung nasa utak ko, pero, I choose to stay kasi kung pipilitin kong i-unlove siya, masakit. Kasi pag in-unlove ko na siya, hindi na siya importante sa akin. Hindi na siya mahalaga na parang wala nang siya kapag hindi ko na siya gusto. And ayoko mangyari, ayoko dumating sa point na hindi na ako nag-care sa kanya. Sa tingin mo ba, kaya ka natatakot at hindi mo magawang i-unlove siya dahil wala nang friendship na matitira? Hindi naman sa ganun, pero kasi at some point, maapektuhan yung friendship. Kasi, kailangan ko i-distance yung sarili ko sa kanya. Kailangan ko muna lumayo kasi kapag malapit siya, hindi ko siya magawa eh. So, maapektuhan yung friendship. Parang, hindi muna tayo friends ayusin ko muna sarili ko. Parang ganon. So, dyan ka muna. So, ikaw sa healing process mo, gusto mo nag-iisa ka?
Hindi, gusto ko malayo sa kanya kasi hanggat malapit ako sa kanya, nagkikare ako. Sa relationship mo ba sa kanya, yung love mo sa kanya na hindi mo kayang maalis lang ba yung pinoproblema mo ngayon? Actually, hindi. Kasi parang during the time na gusto ko siya, parang ang dami kong na-feel na insecurities. Galing naman saan yung insecurities mo yun? From the girl he likes. Like, parang, ano meron siya na wala ako? Parang hindi ka tama. Ganun yung feeling ko. Parang, you are not enough to be loved. So you need to step up. Paano in a way na naaapektuhan ka? Well, napapangitan ako sa sarili ko, gano'n. So, parang ginagawa ko, coping mechanism na gano'n, is, gusto kong parang, maging maganda rin sa paningin niya. So, sinasabi mo ba na habang minamahal mo yung guy na yon, mas bumababa yung kumpiyansa mo sa sarili mo? At some point, parang, parang hanggat di niya ako na-validate, pangit ako. Para sa'yo ba, yung opinion niya lang sa'yo yung mahalaga? Hanggat hindi niya sa'yo sinasabi na maganda ka, hindi mo ba nafe-feel sa sarili mo na maganda ka? Feel ko, pero parang may kailangan pa akong gawin para ma-feel ko. Parang, okay, gumawa ka ng paraan para hindi naman magkulang yan, gano'n. So, ano yung ginagawa mo para masolusyonan yung dilema na kinaharap mo nung minahal mo siya? Actually, habang nafe-feel ko siya, naging makeup ako, tapos, mahilig kasi ako parang mag-pictures, upload ko talaga siya sa IG, parang sa story. So, ang daming tao na parang, hindi, ang daming tao na parang nakaka-appreciate na like, nila-like yung stories, nag-reply, nagko-comment. Pero, hindi siya enough for me. Kasi hindi niya nilike. Ano naman nafe-feel mo pag hindi niya nila-like? Wala, parang, okay, so-so lang. So, kung tama yung pagkakaunawa ko sa mga sinabi mo, negative lang ba yung naibibigay niya sa self-perception mo at nagiging positive lang kapag binibigyan ka niya ng attention? Actually, hindi, kasi parang okay na ako. So, parang, pag na-validate niya ako, naubos yung ego ko. So, parang, ayun yung ego na yun, yung award. Pero may ginagawa ka bang pang-cope with the situation na aware ka naman na hinahantay mo siya para mag-boost pa ng confidence mo? Meron, parang mag-end siya. I'm trying, parang ngayon sa process ako. Malungkot na parang, do I really need to do this? Pero, I need to do this for me. Para, huwag ka na magstay sa ganong sitwasyon kasi, hindi porket napapasaya mo yung sarili mo, mag-i-stay ka. Kasi, sa saya na nabibigay niya sa'yo, mas grabe yung sakit na nararamdaman mo. Well, I hope you find healing. Thank you so much sa time. Thank you, Thank Dee. you. Love you so much.